Kabanata 5, Talent. The trail was very rocky and uphill. Hindi ko alam saan kami magtutungo pero kumapit lang ako, hindi nagrereklamo. Later on, after the many long and thick green grass dotted with coconut trees, I saw rocks and dark limestones everywhere. Habang palapit kami, mas lalo kong nakita kung ano ang meron dito sa pinagdalhan niya sa akin. His bike stopped. If I am not mistaken, it's a cliff beyond the black hard rocks just a few meters away from where we are. Tinanggal ko ang helmet pagkababa ko ng motor. Nakatingin pa rin sa dulo ng tingin ko'y matarik na talampas. Beyond it is the blue waters of the Castellana Sea. Iginala ko ang aking mga mata sa magkabilang panig doon at nakita ang malawak na kakahuyan. I swallowed hard and looked at Jackson who immediately got my books and walked past me. Hindi ko alam anong sasabihin ko ngayon at bakit niya ako dinala rito. Naupo siya sa isang upuang gawa lang sa kahoy sa gitna ng dalawang naglalakihang bato. Lumingon siya sa bandang kaliwa at ilang saglit na tumitig doon bago binuklat ang aking libro. I started walking towards him. Magtatanong na sana ako nang nagsalita siya bigla habang tinitignan ang mga notes ko. "Is this all?" he asked and looked at me. Uminit ang pisngi ko. Tumango ako bago nag-angat ng tingin sa tanawin. We really are in a cliff. It's like in the movies where some kids jump in it for excitement. Nangatog ang binti ko habang palapit sa dulo ng batuhan para silipin ang lalim ng talampas. The crashing of the waves to the limestones were harsh at times, then subtle most. The right side of it is the long stretch of white beach with a lot of differently colored boats. Di kalayuan ang rock formations na nasisiguro kong gitna ng barangay at ng hotel namin. The other side was a bit more secluded. It was like as if nobody is living there. At sa malayo, kita ang mas maraming naglalakihang batuhan. The only white sand beach I see is the once very secluded a bit far from here. Judging by the looks of it, there is no way to come there but through the sea. Walang daanan dahil sa nakapalibot na matayog na talampas. Bakit tayo nandito? Nilingon ko si Jackson na kunot noong nagsusulat sa aking papel. Ilang sandali pa bago siya tumigil at nag-angat ng tingin sa akin. "I wanna answer your project and I'll explain it to you too." "Oo, nasabi mo na kanina pero dito mo ako dinala, hindi sa inyo." He looked at me with a hint of ruthlessness in his eyes and then he continued to write on my notes. Ayaw niyang sagutin ang tanong ko. I'm trying my best to understand his action. May kinalaman ba ito kay mami at sa daddy niya? I wonder if his dad didn't want me hanging out in their house. He sighed heavily before I could say something. "Hindi magandang makita kang madala sa aming bahay." Sagot niya nang hindi ako tinitingnan. It's obvious that he didn't want to talk about it. I nodded bitterly. Maraming pwedeng dahilan sa iniisip niya. My first choice was my mom and his dad's past. Pero hindi na rin naman siguro iyon big deal, hindi ba? It's in the past and they both move on from it. Maybe the other reason is because, like what the girl said, he has many women. O baka may girlfriend. To see me with him and inside their house will only stir rumors. Sinulyapan ko ang sinulat niya sa aking notes. I saw how thin and precise his penmanship was. Ngumuso ako at namangha sa tuloy-tuloy niyang pagsusulat doon. Para bang kay dali lang ng mga iyon. "Bakit mo alam ang mga iyan?" I asked, curious. Ilang sandali siyang sumulyap sa akin sa gitna ng pag-iisip ng sagot sa notes ko at sa sagot niya sa tinanong ko. "I'm a chem engineering graduate." "Oh." I nodded and realized that he may think that I'm so dumb right now. Hindi na nga ako nakasagot ng maayos sa math, hindi pa marunong sa chem. Sinikop ko ang buhok ko dahil sa biglaang sobrang lakas ng hangin. Napatingin siya sa akin. The silence and the blowing wind made it more awkward, at least to me. Sa nakikita ko sa kanya, he doesn't seem bothered by the silence or the situation. Nangapapa ako sa sasabihin dahil hindi naman kami close at hindi ko alam paano pakiusapan ng isang tulad niya. Something about his air makes me uncomfortable. "Upo ka, I'll explain this to you. I'm almost done," he said. Mabilis akong tumango at lumapit na sa upuang kahoy.
I can't be far because it's only a small bench, and his legs were so wide apart that we'd touch if I was reckless. Umupo ako sa pinakadulo, halos takot na mahawakan siya ng kahit konti, kahit na nahawakan ko naman siya kanina. Pinilit kong intindihin ang explanation niya. While thinking of the different compounds and chemical reactions, I can't help but be distracted with his lips. He's so passionate in explaining it that I can't help but admire him a bit. Nasisiguro kong kinuha niya ang kurso niya dahil gusto niya iyon. Sigurado siya sa kung ano ang gusto niya sa buhay. Most of my friends other than me don't even know what they want to do with their lives yet. It is refreshing to see someone so sure of himself. Naintindihan mo ba? He asked. Startled, I nodded without thinking. Medyo. I'm sorry, hindi ko talaga masyadong kuha ng buo ang chemistry, pero may naintindihan naman ako. That's okay, madali lang ipasa ang inorganic chem. Kung may hindi ka naintindihan, tanungin mo lang ako. Namamangha akong tumingin sa kanya. The sides of his mouth rose at our long eye contact. Huminga siya ng malalim at nagtaas ng isang kilay. Kailan ba ipapasa to? Sa Tuesday pa naman. Umihip muli ang malakas na hangin. Bumaling ako sa dagat na wala ang ulap na nakatabon sa sinag ng araw. Kung wala kami sa ilalim ng isang napakalaking puno, baka natamaan na rin kami ng init. Then you have time to study my explanations. Tumango ako at bumaling na sa kanya nang nakitang tumayo siya. He held out my notes and my books for me. Tumayo ako at kinuha na rin iyon nang natantong nga alis na yata kami. Naglakad siya patungo sa motor at kinuha niya ang kanyang helmet. He then looked at me and showed it to me. Dumiretso na ako sa kanya at kinuha na rin iyon. I am not sure if he's taunting me or he's thinking of something funny, but it shows on his face. It was as if he's holding back a smirk. Baka hinahanap ka na, iuuwi na kita. Umiling ako. My mom isn't that strict of me anymore compared when I was in Manila. Ngumuso siya at sumandal sa kanyang motor habang nakahalukip-kip. So, you're saying that we can stay for a while? What? No. I'm just explaining that my mom isn't going to look for me just yet. We can stay for a while, he said in a light tone. Bago pa ako makapagprotesta, he jerked his head towards the sea and continued. Gusto mo ba ang tanawin? Ayos lang. I'm not even fond of the beach. It's hot, humid. Sabay haplos ko sa aking balat. It irritates my skin. Iginala niya ang mga mata niya sa aking katawan. Something about the way he bore his eyes intensely on me made me uncomfortable for some reason. Hindi ko alam kung bakit ganoon. My heartbeat is then rising fast and hard. He's not handsome, I repeated on my mind. Or at least he's not my type. He's a bit more mature and more intense than my types of boys. Kaya imposibleng kinakabahan ako dahil may nararamdaman akong pareho sa nararamdaman ko noon kay Harper. Umawang ang labi niya. May sasabihin sana pero kinagat niya lang iyon at tinanguan ako. Scared to get a tanned skin, ha? I hugged my arms tightly. Umiling ako sa tanong niya. No, more like scared to get burnt. Nagtaas ang kanyang kilay at muling tumango. The silence between us is deafening. I find it really awkward at mas lalo lang akong kinakabahan tuwing nakikita kong titig na titig siya sa akin, oozing with confidence that he couldn't even feel the awkwardness I am feeling. Anong beach yung nandoon? Walang tao. Sabi ko para maibsan ang nararamdaman. Itinuro ko ang nakitang maliit na beach sa may kaliwang dako namin. He didn't answer so I looked at him again. He was staring intently at me for a few moments bago sinulyapan ang itinuro ko. Secret beach. Walang ibang paraan para marating yan kundi ang pagsakay sa bangka. Wanna go there? No, not really. I was just curious. Lalo nang kinabahan. Pati rin ba rito konti lang ang pumupunta? Oo, hindi abot ng tricycle at mahirap din sa motor kaya walang nagpupunta rito. Marami pang lugar na mas madaling puntahan at maganda rin kaya doon nagpupunta ang mga tao. Dito, hindi na. I nodded. Is this where he usually bring his woman? I strayed from that thought because it's none of my business, really.
Ilang buwan ka na rito sa Costa Leona. Hindi ka pa ba nakakapunta kahit saan dito bukod sa hotel nyo? Oo, hindi pa. It's my 3rd month here. It's okay though. I'm fine in our mansion. Oh, so you just like the comfort of your home instead of exploring, he said a bit taunting. It bothered me that he thinks of me that way. Maaring tama nga siya sa parting iyon, pero ayaw ko rin naman ganoon ang isipin niya sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa huli, wala rin akong nagawa kundi hayaan siyang ganoon nga ang isipin sa akin. I don't have friends to accompany me, so... Napawi ang multo ng ngiti sa kanyang labi. Nagkatinginan ulit kami at kung hindi lang natabunan ang tingin ko ng sumabog kong buhok, baka mas nakita ko ang talagang ekspresyon niya. Nahuli ko ang bahagyang iritasyon sa mga mata niya pero agad ding nawala. Huwag mong piliting makipagkaibigan sa mga taong hindi maganda ang trato sa'yo. Magkakaroon ka rin ng kaibigan dito. He smiled positively. Yes, I know. Siguro ngayong assembly sa Monday, kapag nakapasok ako sa dance group, magkakaroon na ako ng mga kaibigan. His brow shot up and his lips pursed again in another taunting smile. Is there something funny? Magaling kang sumayaw? Uminit ang pisngi ko. Why am I so uncomfortable? All my confidence flew out of the window. I have ballet classes back in Manila, so I kind of know how to dance or cheer dance. He smirked. Kung ganoon, siguro nga matatanggap ka. Nagkatinginan kami. Our eye contact got distracted when his phone rang. Bumagsak ang tingin ko nang nakitang kinuha niya ito sa kunot na noo at sinagot. He also moved away from the bike, turning his back on me. Rowena, he said. Tumikim ako at inabala ang sarili sa dalang helmet niya. Hindi kaya hinahanap na siya ng girlfriend niya? Paano na lang kung nalamang kasama niya ako? May kasama siyang ibang babae? But for sure, he can find a way to make an excuse. He's just helping me out. Helping a student. Bakit hindi ko gusto ang tono noon? Hindi ko alam. Nagpatuloy siyang sagutin ang tawag. Hindi ko na marinig ang pinag-uusapan nila pero medyo matagal iyon. Hindi kaya pinapagalitan na siya? Baka naman tingin niya gusto ko pang manatili rito kaya sinusubukan niyang gawin iyon. But who am I to make him do things that will only trouble him in the end? Binaba niya ang tawag at agad na rin akong nagsalita. Uuwi na ako. He nodded and without delay, dumiretso na sa motor at pinaandar na iyon. Maybe he planned to ask me to go home after the call. Why this making me overthink is a big question to me. Ano ngayon, hindi ba? I shouldn't think about it much. Umangkas ako sa kanya at humawak na sa baywang niya. Gumilid siya ng konti at nakita kong sinulyapan niya ang aking kamay. Lubak-lubak ang daan. Kung ganyan lang ang hawak mo sa akin, baka mahulog ka. Slowly, I moved my hands a bit towards his stomach. Umusod din ako at dumikit ulit ang katawan sa kanyang likod. I caught him smirking before making the bike's engine roar. Hindi kalayuan ang pinanggalingan namin pero liblib iyon. Mabilis kaming nakarating sa gate ng hotel. Doon niya ako binaba. Hinawakan niya ang mga libro ko habang bumababa sa motor. Tinanggal ko ang helmet nang muling tumunog ang cellphone niya. Nagkatinginan kami. Salamat sa pagtulong at paghatid. Walang anuman, he said while looking at his phone. He didn't answer it. Pinatay niya ang tawag at nilagay sa bulsa ang cellphone bago pinaandar ulit ang motor. He only nodded at me for his goodbye pero matulin na umalis. For a fleeting moment, I felt my heart bitterly thinking about the call and a woman's name, Rowena. Hindi ko na malayan kung ilang oras kong inisip iyon sa loob ng aking kwarto. I just know that I slept thinking about the moment too much. Pagkagising ko, nagdesisyon na lang ako na baliwalain iyon. Mommy checked on me. I only told her that I got all the help I needed kaya hindi na ako nasundo ni Kael. Hindi na rin naman siya nagtanong ng karagdagan dahil abala ata siya sa party na dinaluhan nila ni Daddy. Sa linggo, naabutan ako ni Mommy at Daddy na nag-e-ensayo para sa aking pag-audition sa dance group. Mom clapped when I finished. She smiled and gave positive praises that boosted my weakening confidence. Sigurado ako makuha ka niyan, Iha. Ang galing-galing mo. Si Daddy. Yes, that's for sure.
Ayan ang gusto ko para sa'yo, Amber. To be active in school and to have genuine friends. Anyway, you don't need to conform to the society in your Manila friends because you are the society. You are at the top. Pagod kong nginitian si Mami. That's all that matters to her. Minsan nakakapagod isipin iyon pero minsan naman hinahayaan ko na lang siya. So, never mind your Manila friends. Hindi ikaw ang magsisikap na maging kaibigan nila. Ikaw ang pagsisikapan nilang maging kaibigan. Mami, that's enough. Philly is a genuine friend to me too. Ang ibig kong sabihin ay ang mga trip ng iilan sa kaibigan mo sa Manila. The things that they find cool aren't classy. Your house parties and the likes are all low class. You will live for formal exclusive parties and glittering things. Maria Emilia, tama na yan. Si Daddy sabay tawa. Mommy smiled wickedly at me. Pagod akong ngumiti at niyakap na lang siya. May international modeling agency na nag-o-offer sa'yo. Talaga po? Gulat ako roon. If this is true, that's big for her. She might change her mind in making me stay here. Oo, Iha. But I'll think about it. It's better if you're at least 18 kapag sumabak sa ganyan. Anyway, they like you so much that they can afford to wait. What do you think? Paano yan? Lilipat ulit ako sa pag-aaral? Medyo excited kong sinabi. Well, I'll think about it. I'll weigh the consequences first. Thank you, Mommy! At niyakap ko ulit siya. Somehow, the thought of a chance for me to get out of here made my spirits up. Walang pag-aalinlangan kong iiwan ang lugar na ito. Though, I wonder if I make new friends after tomorrow. Will it be easy for me to leave this place by then? Maaga ako nang naglunes. Our attendants were checked on the assembly, but we are free to roam around the campus for the whole day to find the right clubs and all. Ang iba naman, ang mga walang planong sumali, nagkakasundong umalis at magsaya na lang sa kung saan. I prepared my ballet and ribbon routine. Ang pangalawa kong inayos ay ang isasayaw ko kung sakaling maghanap sila ng cheer dance or hip-hop. Although I know my skills in ballet usually would land me in any groups back home. 10:00 nang nagsimula ang mga clubs sa pagpapalista ng mga gustong makilahok. Nagpalista ako at medyo matagal pa sa pila kaya maghihintay pa ako hanggang mamayang after lunch. I ate my lunch alone and after that, I changed into an old cheer dance uniform. Naisip ko kasing nakakahiya kung magbaballet dress ako samantalang hindi naman ganon ang hanap ng grupo. Mas lalo akong kinabahan nang nakita ang dami ng taong naroon sa harap. Uniformadong basketball boys ang naroon sa bleachers, nag-cheer sa lahat ng nag-audition. Bukod pa iyon sa maraming estudyanteng nag-aabang din sa kanilang kaklase o kaibigan na nakilahok. Sa pila pa lang, sinusubukan kong kausapin ang mga freshmen na naroon. But nothing is new to the way they treat me. Sasagutin lang ang tanong ko, tapos wala na. Hindi interesado na makipagkilala. Even just the sharing of nervousness. Nakita ko ang mga ginawa ng naunang nag-audition. Some of them were a bit inexperienced kaya na-reject. Most of those who got in knows hip-hop. May isa ding nakapasok dahil sa ballet na routine, kaya naisip kong pwede na iyon sa akin. Amber Emiliana Sevilla, tawag ng isang senior na nasa long table. Siyang magja-judge sa papasok o hindi. Bumundol ng husto ang kaba ko pero diretso pa rin ang lakad ko patungo sa gitna. Nawala ang hiyawan ng lahat. Pati ang biruan galing sa mga basketball player nawala rin. I'm suddenly more confident. I feel like their silence means they are giving me a chance to earn their respect. Ojo, nagtaas ng kilay ang isang senior na nasa gitna ng tatlo. Binigay ko na roon. Sabi ko sabay tingin sa ilan pang miyembro ng dance group. Hindi gumagana, they declared. Ha? Paano nangyari yun? Lalapit na sana ako para tingnan ang flash disk na dala pero nagsalita ang nasa gitna. Next, pinapatagal mo lang eh. Naku, sorry, pero kasi, natataranta na ako. Samahan pa ng boo sa mga nanonood, mas lalo lang akong na-stress. The silence was gone. Napalitan iyon ng pangungutya at kung ano-ano pang mga sinasabi. For a moment, I lost it. My anxiety got me. Pinagtuunan ko ng pansin ang mga manonood. Sarap pa naman sana ng legs, pero tanga lang, sabi ng isa sa mga players. Patikim na lang. Boo, hindi yan marunong. Puro ganda lang.
Walang talent. Natawa pa ang dalawang judges na seniors dahil sa mga sinasabi ng audience. Then it hit me. This is the last time I will try to fit in this school. Kapag hindi ako nakapasok, I will definitely give up. This is too much. Kahit wala na lang audio, I can do it without music. Can I start now? Natatawa pa ang babae bago siya tumango. O, edi sige, start ka na. I feel so awkward dancing to the rhythm in my head. Pero sa simula lang iyon. Nang pinikit ko ang mga mata ko at narinig ang tono ng hinanda kong kanta sa utak ko, nawala na ang kahihiyan ko. My routine was so flawless. I didn't even feel my fast heartbeat or my trembling knees. Ilang sandaling natahimik ang lahat hanggang sa natapos ako. It was a straight 3-minute routine that showcased the things I can do for the cheering squad and the moves I can do for their hip-hop or regular dance. I bowed at the end of my routine. May narinig akong pumalakpak sa basketball boys pero nawala rin nang nagtulakan at nag-asaran ang mga ito. I smiled at the 3 senior girls in front. Some girl audience booed while the others were whispering things I couldn't understand. So ballet. Opo, I've done cheer dance back in Manila. I'm not asking, agap niya. Hindi ko gusto ang performance. Sabi noong senior na nasa gitna. Nakulangan ako ng konti. The other one seconded. Wait a minute. I can't believe this. I am very sure that I am better than all those girls they accepted. I'm not overly confident, but I know dancing and I've been dancing ever since. I know what's good and what's not. I may not be the best, but I was definitely better than the girls they accepted. But pwede kong ipakita ang ibang routines ko. Cheer dance or... ayaw ata ng audience sa'yo, sabi naman noong isa. Importante rin kasi iyon. Pumalakpak ang iba at tumawa. Imbes na mag-focus sa sinabi ng babae, mas iginala ko ang mga mata ko sa audience. Most of them booed me. Most of them made faces and laughed at me. Siguro sa Maynila, gaya ng pinagmamalaki mo, pero rito, hindi ka magaling. You're not good enough for us. We don't see talent in you. It was fine. It was humbling. I would accept their explanations even though I don't think it's just. Pero ang hindi ko matanggap ay ang mga reaksyon ng audience. Most of them were happy because of my fall. Most of them are cheering down on me. Nakitawa ang mga judges. Naistatwa ako sa harap habang pinagmamasdan ang mga itsura ng manonood. Kahihiyan at sakit ang naramdaman kong sabay. We're really sorry, sabi noong isa. Medyo malungkot. Pero hindi nakayanan ang ngiti nang nagtawanan ang audience. Girls, what are you doing? Narinig kong tanong ng isang teacher na siyang advisor ng dance group. I like her performance. I was watching you all from afar. I can't believe you aren't taking her. Napawi ang tawanan nang bigla ang pagpapakita ng matandang advisor. Namutla ang tatlong nasa harap. Huli na nga lang ang lahat. Hindi ko na nakayanan. Tears rolled down my cheeks. Those weren't even tears of sadness. Those were tears of anger and betrayal. Mabilis ang takbo ko habang pinupulot ang duffel bag na dala kanina. Dire-diretso ako palabas doon. Hindi inalintana ang mga panunuyang inabot galing sa estudyanteng nakasalubong. Miss Sevilla, wait! Narinig ko ang ilang senior pero hindi na ako lumingon. Masyado akong napahiya sa lahat ng pangungutya ng audience. The seniors weren't helping. Naikisabay pa o hindi kaya'y tahimik lang. Wala ni isang nagtanggol man lang sa akin. I have never been humiliated that way my entire life. And in front of so many people, by all of them. Hindi ko alam ang desisyon ng teacher pero halos wala na akong pakialam doon. It hurt me so much that I almost don't want to join anymore. As much as I want to rest on some benches and cry, I couldn't. Sobrang dami kong naririnig na pangungutya na hindi ko na kaya. Wala pa ang driver namin at kung itetext ko iyon ngayon, nasisiguro ko maghihintay pa ako ng ilang minuto sa gate at hindi ko na kaya iyon. I ran as fast as I can through the gates and as fast as I can far from it. Just to escape the giggles and judgmental eyes of my schoolmates. Nanginginig ang kamay kong naghanap sa loob ng bag ng wallet para kumuha ng pera. I don't know where I'm going. I just know that I can't be home now. Lalo na dahil hindi ko alam anong isasagot ko kay Mami kapag nalaman niya ito.
She will be very disappointed of me. I just want to go somewhere that's secluded and where I will be undisturbed. It is certainly not our hotel or the mansion. Suminghot ako at pinara ang tricycle. Hindi ko alam kung saan iyon. Alam ko ring hindi makakapasok ang tricycle sa daanang iyon. Lalakarin ko na lang. Nagulat ako nang hindi pa nakakalapit ang tricycle na pinapara. May tumigil na sa harap ko. Jackson's dark eyes bore into me for a few moments. Binigay niya sa akin ang helmet. Ihahatid na kita, he said in a low and firm voice. Umiling ako. I don't know if he knew what happened back in the auditorium. I won't be surprised if he did. Sa totoo lang, sa lahat ng tao rito, siya lang ang naiisip kong may malasakit sa akin kahit paano. Hindi niya man sinabi, alam kong pinaalis niya ang mga klasiko sa math na galit noong nakaraan. Ngayon, hindi na ako magtataka kung naawa ulit siya sa akin kaya siya nandito. Hindi na, ayaw ko pang umuwi, sabi ko. His eyes darkened a bit with what I think was anger and irritation. Sa huli, kumalma siya at bumuntong hininga. Then, where do you want to go? Ihahatid kita doon. Uminit ang pisngi ko. It dawned on me that it's embarrassing to tell him where I want to go. Siya ang nagturo sa akin sa lugar na iyon. Hindi na. Okay lang ako mag-isa. Saan? Hindi niya na halos ako pinatapos. I figured he won't stop if I don't tell him, so I did. Doon lang sa pinagdalhan mo sa akin noong Sabado. Tumitig siya sa akin. Tumigil ang tricycle sa harap ng motor niya at didiretso na sana ako papasok doon. Hinanda na ang pamasahe pero marahas niya akong hinila pabalik sa kinatatayuan ko. He's not only tall and with enough muscle, he's also strong that I couldn't move much. Ako na ang bahala rito, Mang Teban. Tumula ka na, wala ka pong pasahero rito. Tumawa ang driver. Oh, sige Jackson, ikaw talaga ha. What? Wait! Sinubukan kong kumawala pero tsaka niya lang ako pinakawalan nang tuluyan nang umalis ang tricycle.